Ang mahiwagang buwaya ng lawa. Sa isang malayong bayan na napapaligiran ng makukulay na bundok at malalim na lawa, may umiiral na alamat tungkol sa isang mahiwagang buwaya. Ang buwayang ito ay hindi tulad ng iba. Sinasabing ito ay pinagpala ng mga Diyos at may kakayahang makipag-usap sa mga tao, manghula ng kinabukasan, at pati na rin magbigay ng biyaya sa mga taong marunong tumugon sa kanyang hiling. Noong unang panahon, may isang mahirap na pamilya na naninirahan malapit sa lawa. Si Aling Rosa ang pangalan ng ina, at siya ay may 2 anak na lalaki, sina Pedro at Juan. Sila ay mangingisda, ngunit dahil sa sobrang dami ng mga kalaban sa kanilang hanap buhay, mga magnanakaw at mga masamang espiritu, hindi sila gaanong matagumpay sa pagkuha ng sapat na supply ng isda para sa kanilang pamilya. Isang gabi, habang naglalakad si Aling Rosa papunta sa lawa upang maglinis ng mga kasangkapan, biglang lumitaw ang isang malaking buwaya mula sa tubig. Hindi siya natakot, sapagkat ang buwaya ay tila payapa at nakangiti. Ngunit sa halip na umatake o magsigaw, ang buwaya ay nagsalita. Oo, nagsalita, huwag kang mag-alala. Aling Rosa, sabi nito ng maamo, ako ang tagapagbantay ng lawa, at ako ang nakatago sa lahat ng yaman ng tubig. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong sundin ang isa kong hiling. Nagtakas si Aling Rosa, paano ang isang hayop na maaaring man-iron ng bangka ay nakikipag-usap sa kanya, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sumang-ayon siya. Sa susunod na araw, sabi ng buwaya, dumating ka rito at maghain ng isang simpleng handog, isang piraso ng tinapay at isang baso ng tubig. Kapag natapos mo na yon, ipapakita ko sa iyo ang lihim ng lawa. Kinabukasan, dinala ni Aling Rosa ang kanyang handog. Nang ilagay niya ito sa tabi ng lawa, bigla na lang lumitaw ang buwaya muli. Ngunit ngayon, mayroon itong isang bagong anyo, mas maliwanag ang balat, parang may ilaw sa katawan, at ang kanyang mga mata ay tila'y sumisikat na bituin. Sige, Aling Rosa, aniya, sumunod ka sa akin. Tumalon si Aling Rosa sa likod ng buwaya, at bigla na lang sila naglakbay sa ilalim ng tubig. Hindi siya nahihirapan huminga, sapagkat ang paligid ay puno ng isang mahiwagang hangin na parang misteryoso pero komportable. Dinala siya ng buwaya sa isang lugar na puno ng gintong isda at perlas. Ito ang lihim ng lawa, sabi ng buwaya. Ngunit huwag kang masyadong matako, maaari mong kunin ang sapat lamang para sa iyong pamilya. Ipagbigay alam mo rin sa iba na dapat silang magpakumbaba at magpasalamat sa kalikasan, kung hindi, ang lawa ay magiging mapagnitngit. Nagpasalamat si Aling Rosa at umuwi na siya kasama ang sapat na supply ng isda para sa kanilang pamilya. Mula noon, ang kanilang buhay ay naging mas maayos, at tulad ng hiling ng buwaya, ipinamahagi niya ang kwento ng mahiwagang buwaya sa buong bayan. Gayunpaman, hindi lahat ng tao ay sumunod sa babala. May ilang mangingisda na naging matako at nagnakaw ng maraming isda mula sa lawa. Dahil dito, ang lawa ay biglang nagbago, lumubog ang tubig, at ang mga isda ay nawala, naging tuyot ang lupain, at ang buhay ng bayan ay naging mahirap. Nang marinig ni Aling Rosa ang nangyari, agad siyang bumalik sa lawa. Hinanap niya ang buwaya, na ngayon ay tila galit. Sabi ko na nga ba, sigaw ng buwaya, ang kalikasan ay dapat igalang, pero hindi kayo nakinig. Humingi ng tawad si Aling Rosa sa kanyang kapwa-tao at sa buwaya. Nagdesisyon ang buwaya na bigyan pa rin sila ng isa pang pagkakataon. Ngunit may kondisyon, bawat taon, dapat mayroong isang seremonya kung saan ang mga tao ay maghahandog ng pasasalamat sa kalikasan. Dapat nilang ipaalala sa kanilang sarili na ang yaman ng mundo ay hindi para sa kanila lamang, kundi para sa lahat. Ang aral mula noon, ang bayan ay naging mas mapagmahal sa kalikasan. Ang seremonya sa lawa ay naging bahagi ng kanilang tradisyon, at ang kwento ng mahiwagang buwaya ay ipinapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Hanggang ngayon, sinasabi pa rin ng mga matatanda na kapag ikaw ay marunong magpasalamat, ang buhay ay magiging mas maayos. At minsan, kapag madilim ang gabi at tahimik ang lawa,
Naririnig pa rin daw ang boses ng buwaya na nag-uutos sa mga tao na ingatan ang kalikasan. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.